Naalala mo pa ba yung unang beses na kumain ka sa Jollibee? Yung bata ka pa, walang problema sa buhay, at ang pinakamalaking desisyon mo lang ay 1 piece o 2 piece. At syempre, magkano nga ba yun noon? Kasi kung naaalala mo pa, halimbawa, noong 1997, ang isang Jollibee Chicken Joy meal with rice at drinks ay nasa 39 pesos lang. 39 pesos. Pero ngayon, 2026, 99 pesos na. Ang spaghetti with drinks, 29 pesos. Ngayon, 82 pesos. Ang Yum Burger with fries and drinks, 29 pesos. Ngayon, 131 pesos. Ang Burger Steak with rice and drinks, 29 pesos. Ngayon, 82 pesos. So anong nangyayari? Ano ang dahilan nito? At hindi lang pagkain, magkano ang minimum jeepney fare na naabutan mo noon? Naaalala mo pa ba nung 5 pesos pa lang ang pamasahe? Ngayon, 14 pesos para sa exact same biyahe, same ruta, same jeep, same pawis, mas mahal lang. Well, may one word na salarin, inflation. Narinig mo na yan. Pero alam mo ba bakit siya nangyayari? Sa video na to, i-deep dive natin ang inflation sa Pilipinas. Kung paano siya gumagana, bakit siya nangyayari, at bakit minsan parang siya yung tunay na kontrabida, hindi si Thanos. Ano ba talaga ang inflation? Simple lang to mga kaibigan. Ang inflation ay kapag tumataas ang presyo ng mga bagay sa paglipas ng panahon, kaya bumababa naman ang halaga ng pera natin. Kaya nga mas mahal na ang Jollibee o jeepney ngayon kaysa dati. Kapag may inflation, hindi na kaya ng pera mo ang mga binibili mo noon, tumataas ang presyo, bumababa ang halaga ng piso. Pero bakit nga ba nangyayari to? Too much money in the economy. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pangunahing autoridad sa pera ng Pilipinas. Tungkulin nitong panatilihin ang mababang inflation at balanseng paglago ng ekonomiya. Pag binaba ng BSP ang interest rate, mas mura ang mangutang ng pera sa bangko. Maraming tao at negosyo ang nag-a-apply ng loans kasi madaling maabot. Mas maraming pera ang lumalabas sa sistema. Mas maraming gastos. Tumataas ang inflation rate. Pag tinaas ng BSP ang interest rate, Oh no! mas mahal na mangutang, mas mataas ang babayaran mo. Kaya mas kaunti ang nag-a-apply ng loans. Mas kaunti ang pera na lumalabas. Mas kaunti ang nagagastos. Ang inflation rate, bumababa. Halimbawa, may 5 burger at may 5 tao. At bawat isa may 50 pesos. Perfect balance. Each one gets isang burger. Pero biglang nagkaroon ng extra 50 ang lahat. Ngayon bawat isa may 100 piso. At syempre, gusto na nila 2 burger. Pero 5 burger pa rin ang binibenta. Hindi nag-clone yung tinapay. Hindi nag-multiply. So ano gagawin ng nagbebenta? Hinila ng demand pataas ang presyo. Same burger. Same laki. Pero ang presyo? Boom! 100 piso. Inflation happened. Hindi dahil special edition burger siya, pero dahil umapaw ang pera, hindi ang supply. That's demand pull inflation. Pero kahit hindi nagbago ang demand, kahit hindi mo naman dinagdagan ang kain mo, kahit hindi ka naman nag-level up ng lifestyle, biglang tumataas pa rin ang presyo. Bakit? Kasi tumaas ang cost ng paggawa ng produkto. And sa Pilipinas, oh boy, eto lagi ang bida. Pag tumaas ang presyo ng langis, lahat tinatamaan. Huwag mo isipin na gasolina ay para sa may kotse lang. Lahat nadadamay. Kapag tumaas ang presyo ng langis, parang sabay-sabay nagtaas ng kilay ang buong supply chain. Resulta? Mas mataas na delivery cost. Mas mahal ang pag-produce ng kahit ano. Kaya kahit simpleng tinapay, boom, may price hike. That's cost push inflation. The demand is the same. The supply is the same. Pero ang cost, mas mahal. Tumataas ang presyo dahil mas mahal na ang paggawa ng produkto. Ngayon, eto na ang tanong ng bayan. Kung nagpapamahal ng bilihin ang inflation, hindi ba mas okay kung zero inflation na lang? O mas better kung minus inflation para mas mura lahat? Sounds logical, di ba? Pero sa totoong buhay? Nope. May magic number ang mga central bank. Ang target nila 2% hanggang 4% kada taon. Yan ang sweet spot. Bakit?
Kasi kapag may konting inflation, mas nagiging willing ang mga tao na gumastos kaysa mag-stock ng pera. Kung alam mong tataas ng kaunti ang presyo next year, mas malamang na bibili ka ngayon kaysa maghintay. At kapag maraming gumagastos, lumalago ang negosyo, nadadagdagan ang trabaho, mas nagiging healthy ang economy. Isipin mo kung nagbebenta ka tapos walang bumibili kasi baka mas mura next month. Patay ang negosyo mo. Kapag bumaba ang inflation below zero, ibig sabihin pababa ang presyo. Ang tawag doon, deflation. Parang good news, yes? Mas mura bilihin? But wait! Kapag bumababa ang presyo, lumiliit din ang kita ng mga kumpanya. At para mabuhay sila, babawasan nila ang sweldo, magtatanggal ng empleyado, magkukat ng production. So yes, mura ang bilihin, pero wala kang pera pambili. Kung small inflation, ay okay. At deflations ay masama. Eto na ang ultimate boss fight. Hyperinflation, ito yung tumataas ang presyo ng 50% o higit pa kada buwan. Per month. Imagine this. January ang pandesal ay 3 pesos, February naging 4.50. Pero kung tuloy-tuloy yan for 1 year, January next year ang isang pandesal ay 389 pesos na. Isang pirasong tinapay. Katulad ng nangyari sa Venezuela. Nagprint sila ng pera ng sobra-sobra hanggang sa literal na nabura ang value ng currency nila. Tumataas ang presyo every hour. Oo, oras, hindi buwan. Umabot sa point na 14 million bolivar ang isang buong manok. Ginagamit na ng mga tao ang pera pang balot. May mga nagtatapon ng pera sa kalye kasi wala ng value. Paano protektahan ang sarili sa inflation? Huwag lang mag-ipon sa alkansya o regular savings account. Mawawala ng halaga ang pera mo. Ayon sa balita noong nakaraang linggo, ang Philippine Statistics Authority ay nagsabi na bumaba ang halaga ng piso. Ang purchasing power ng piso ngayon ay 75 cents na lang kumpara noong 2018. Ibig sabihin, ang kayang bilhin ng 1,000 pesos ay halagang 750 pesos na lang. Ang solusyon, ilagay mo ang pera mo kung saan kikita ito. Make your money work for you. Kunwari, noong 2018, si Juan nag-ipon ng 10,000 piso sa digital bank with an average 5% return per year. Si Maria nag-invest, gamitin natin ang MP2 with 7% average return. Si Pedro, sa savings account with 1% interest per year. After 8 years, ang 10,000 ni Pedro ay naging 10,656 minus the 20% tax. Ang 10,000 ni Juan ay naging 13,686. Ang 10,000 ni Maria ay naging 17,180. On paper, mukhang kumita pa rin si Pedro kahit hindi niya pinagtrabaho ang pera niya. Pero, that's nominal value. Hindi pa nandiyan ang epekto ng inflation. Now let's compute real value after 3% inflation. Si Pedro, kahit nag-ipon para safe, is actually poorer in real terms. Si Juan, may konting gain sa digital bank. Si Maria, dahil MP2 is tax-free and higher return, siya ang beating inflation with style. Moral lesson? Kung hindi mo pinapatrabaho ang pera mo, inflation ang magpapatrabaho sa'yo. Ang inflation, natural yan. Parang ulan na hindi natin mapipigilan, pero pwede tayong magdala ng payong. Kaya mag-invest ng matalino. Iwasan ang pera na nakatambay lang. Alamin kung saan lumalago ang pera. At huwag matakot mag-level up financially. Iparamdam mo na mahal mo ako.